Yan o, matangkad pa sa akin yung mais. Ito, o di ba? Ito na yung 45 days. Itong mais na to. Buti na lang talaga umiwas dito yung bagyo. Ano? Spitfire yung in-spray ko dito sa damo. Pero tingnan natin yung nabuhay na damo. Ano? Buhay pa rin yung paragis. Yung ibang damo wala na, nalinis na, natuyo. Pero ito talaga ang natira, paragis. Ito pa o. O diba dyan wala na. Tsaka itong damo na to, hindi rin kaya ng Spitfire. Hindi rin kayang patay ng Spitfire. Yan. Wala na yung ibang damo, puro na lang paragis at saka tong anong tawag dito na damo na to, hindi ko rin alam yung damo na yan. Kung anong tawag ito namumulaklak na nga Yan hindi rin kaya ng Spitfire to. Yan nauud yung mais natin. Kinakain yung talbos. Ang ano ko dito, hindi ko na siya ini-sprayhan ng insecticide dahil na experience ko nung nakarang cropping, spray ako ng spray, hindi rin lang naman na yung uod, hindi rin tumitigil, andun pa rin. Tapos nung namulaklak yung mais ko, nawala yung uod. Kaya ganito pala noon, pag malaki na yung mais natin, tapos pag lumabas yung bulaklak, yung uod kasi nasa ilalim ng talbos dito sa dulo. Pag namulaklak na yung mais, pag angat ng bulaklak, tatalsik yung uod, mawawala din lang sila. Kaya kahit hindi na tayo mag-spray pag malalaki na yung mais natin, okay lang. Dahil na-experience ko nga yung nakarang cropping, ganun ang ginagawa ko. Maganda naman yung bunga ng mais kahit na dahon lang, pero yung bunga wala naman ang uod katulad yan matulis na palabas na yung bulaklak. Ngayon wala na yung talbos na yan. Pag bumuka yung bulaklak, wala na yung uod. Kaya ganun ang ginagawa ko, hindi na ako nagbubumba ng insecticide. Matangkad pa sa akin yung mais Yan matangkad pa sa akin yung mais. Ito, di ba? Ito na yung bulaklak niya. Tapos